Okay, John. Tay. Grabe, Mr. Los, pinaka-perfect last time. Wow, sino? Shivery. Machine? Grabe. Grabe. First time ko pinaka-perfect sa quiz ko. Wow. Grabe. May math equation po kami last Friday yung student eh. Math equation. Man. Wow. Grabe yan. Sabi ng iba, 6. Yung iba, 9. May 5 minutes again. 5. PEMDAS lang yung basta rin. Akin. Kaya, yun. Sama na ako curious. 3 plus. Ano? Yan. Dami nagkamali dyan last Friday. Okay, konti lang. May nagsagot na. PEMDAS tayo guys. Kung kaya MDAS para madali. MDAS, kung tawagin. Pag nagaganto kayo ng sabutyan ng gantong problem, una, multiplication, division, addition, subtraction. So sa part natin, una yung multiply mo muna to. Meron tayong 9, tapos divide mo sa 3. 3. Meron tayong 3 3. plus 3, yeah, 6 tayo. 6 na total natin. Okay? Tayo nagkamali last time. May 5. 5 ba? Kung saan nanggaling yung 5 na yun? Yes. Okay? So John chapter 19 tayo. John chapter 19. Ay. Charger po? Ano po yan? Type C? Sige po. Baka sumabog. Okay. So, ganito ulit, basa po natin ha. Ganito ulit, alternate. Okay? So, be ready kasi tatalon tayo sa mga ibang passages ng Matthew, Mark, and Luke. Kasi ito yung witness, yung record kay John the Baptist ay ni-record din nila Matthew, Mark, and Luke. Kaya may iba sila nakita roon. May mga hindi sinabi. Dito sa John, walang baptism ni Jesus. No? Hindi sila dyan yung nabaptizan si Jesus. Sa ibang passages ng Matthew, Luke, andun yung baptism ni Jesus. No? Kaya mamaya puntahan natin. Verse 19. Jump. And this is the record of John, when the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, Who art thou? Okay, verse 20. And he confessed, and they need not, Confess. I confess not, but confess, I am not Christ. Relax na kayo sa pag-uusap para di kayo makautan. Verse 21. Wala ka ba? Yan. 21. Tayo. And they asked Ask. him, What then art thou, Elias. Elias, and he said, I am not art. Art thou Thou the the prophet. prophet? And he answered, No. Okay, next. Then said they unto him, Who art thou? Thou. Thou, that we may give an answer to them that sent us. What sayest thou? Of thyself. Verse 23, he said, I am the voice of one crying in the wilderness, make straight the way of the Lord, as said the prophet Isaiah. Okay, okay na. Yan muna tayo guys. Okay, so nangyari dito guys, habang nagbabaptize si John, pinuntahan siya ng mga tao na pinadala ng mga Pharisee para questionin yung authority na meron si John the Baptist. Sabi niya, kasi noon sa kanila, hindi ka pwedeng mag-baptize basta-basta. Kasi sa tradisyon ng Judaism, para ma-convert ang isang tao sa Judaism, kailangan niyang mabaptizan. By immersion din. No? So, sa kanilang tradisyon, hindi pwedeng mag-baptize ang sino man. Kundi dapat ikaw ay inordain, or ikaw ay prophet, or ikaw ay isa. Kaya tinanong niya, ikaw ba si Elias? Ikaw ba yung reborn na Elias? Nabuhay ka ba maguli? So, kinwestiyon muna ang kanyang authority. Anong ginagawa mo? No? Kasi sinabi niya, hindi ako yung Kristo na sinasabi ninyo. Hindi ako yung, sa verse 15, tingnan natin ulit. John bare witness of him and cried, saying, This was he of whom I spake. He cometh after me, is prepared before me, for he was before me. So, yan yung sinabi niya na siya ay nagbe-bear witness lang. Last Friday natin ito pinag-usapan, di ba? Kinompess niya sa verse 20, and he confessed and denied not
but confess, I am not the Christ. Hindi siya yung Kristo na yung sinasabi. As I've said nung Friday, ang Christ hindi siya apelyido ni Jesus. Christ is a title na ang ibig sabihin, Christ, or ang ibig sabihin nito ay the Anointed One. Anointed One. Yan, double N yan. Anointed One. Or the Chosen One. Okay? Or pinili. Ang ibang pangalan ni Jesus, tinatawag nating yung sa Matthew. Emmanuel. Okay? Emmanuel. Meaning, God with us. Okay? And also, Jesus. Ang ibig sabihin ay, Jesus, Savior. Okay? So, yung mga yan ay mga titles or tawag sa ating Panginoon sa Kristo. Jesus bilang siya yung tagapagligtas. Emmanuel dahil siya yung Diyos kasama natin. Nakasalamuha sa atin. Christ bilang siya yung Lamb, Anointed One, the Chosen One, na pinili ng Panginoon na isugo rito upang maging sakripisyo para sa atin. To die for us and to redeem man once again and to reconcile man once again to the Father para ipanumbalik tayo sa Ama. Yun po mga bisita ang ating pinag-aaralang Jesucristo. Siya yung anak ng Panginoon, the Son of God. Siya yung anak, bugtong na anak ng Panginoon, kaisa-isang anak, the only begotten of the Father. Siya yan. Kaya ngayon, pag ikay na kay Kristo na kay Jesus, pag kinala mo si Jesus bilang tagapagligtas, ikaw ay, ano mangyayari sa'yo? You will be anointed of the Holy Spirit. And because you are anointed by the Holy Spirit, you will become like Christ. Kaya tawag sa atin ay mga Christian. Because we are now Christ follower. So, huwag niyong basta-basta sabihin na ikaw ay Kristiyano if you are not following Christ. If you're not following the footsteps of Christ. Yeah. Hey, hello. Okay? Sige, tagal. So, huwag mo agad sasabihin na kay Kristiyano ako eh. Pagpapalala mo sa school, Kristiyano ka. Una mong tanong sa sarili mo, ikaw ba ay tagasunod ni Jesus? Ibig sabihin, nang ikaw ay tagasunod, you are following the footsteps of your Master. Ngayon, nung nabuhay si Kristo at siya ay nag-ministry sa Jerusalem, around 3 years, ang kanyang in-spend na time, naranasan niyang ma-persecute. Naranasan niyang tuyain ng ibang tao. At sinasabi ni Jesus, kung paano nila ako persecute, kayo mga tagasunod ko, ganon din kayo ipe-persecute nila. Okay? Ganon din kayo pipigilan, ganon din kayo ikukulong, ganon din kayo sasaktan ng mga nag-persecute sa akin. So, if you are not following Christ, wala kang ma-experience na persecution. Yeah. Kaya ang buhay Kristiyano is not a life of conveniency. Conveniency is Satan's device. Satan's device para lokohin ng isang Kristiyano na ikay sumusunod sa Panginoon. Kaya, nung kinuwento ni Pastor Rem yung pangyayari sa Vietnam, pangyayari sa Cambodia, yung senaryo doon ng mga Kristiyano, napakalayo natin sa ganong klaseng pamumuhay nila. Tayo magpapasalamat sa Panginoon sa kalayaan na binigay niya sa Pilipinas. Convenient. Pero dahil sa convenience na yon, nag-produce ang conveniency ng mga weak Christians. Na mga uncommitted Christians. Na hindi tunay at seryoso sa Panginoon. Alam niyo kung bakit sila ganito sa Book of Acts? Bakit sila ganyan? Ang mga early Christians, why? Because merong persecution. Merong resistance. Pero yung conveniency will produce weak Christians.
an easy life of Christianity. So, if you are following the footsteps of Jesus Christ, you will also suffer kagaya na anong sinuffer ng iyong master. Okay? So, yan yung pauna nating mga pasabi dyan. Ano? So, as I've said, like, nung Friday, Christ is not a last name, hindi siya apelyido ni Jesus, siya ay title. Kaya basa talaga dyan, Jesus the Christ. Sa Baptist naman, kay John the Baptist, hindi niya apelyido yung Baptist. Once again, review lang natin yung mga wala last time. Sinong founder ng Baptist? Jesus. Yan. Magkamali si John the Baptist po. Okay. Dahil siya ay Baptist. Now, bakit Baptist ang tawag kay John the Baptist? Because siya ay nagbabaptize. Okay? Bakit tayo Baptist? Because mga Baptist, kamusta? Ba't kayo Baptist? Oh, okay. Kasi Sabi niyo eh. tayo sa, Because we believe. Texas. Hindi. Iba yun. Gusto ko natin last time. That you're Because we believe on the picture of baptism. The life, huwag niyo aalisin yung life ni Jesus Christ. The life, death, burial, and resurrection of Jesus Christ na nilalarawan ng baptism. And we believe in that kind of picture, that's why we are Baptists. We believe in baptism, in immersion. Okay? Quick, ang pag-aaral sa baptism, guys, ha? Okay? Ito ay galing sa Greek word, nang ibig sabihin ay nabaptiso, na ang ibig sabihin ay to immerse or submerge or ilubog. Okay? Sa Tagalog, ilubog. Okay? So ito yung tubig. Ikaw to. Yan. Okay? Ang dawing, no? So, that is the life. Okay? And when pag binaba ka na, yan, paglubog sa'yo, picturing the death, burial with Christ. You are buried with Christ. Romans chapter 6. You are buried with Christ in baptism. And then, pag iangat ka ulit, into resurrection, into new life. Okay? The resurrection. The life, death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Pag sinabi mo, ma'am and sirs, kapag sinabi mo, papabaptize na po ako. Okay? Sa inyo na ang mga... Anong pangalan natin ulit? First time ba ngayon? First time pala. Ano ulit? Angel. Ikaw, te? Ash. Okay. First time mo rin, ano? Hindi, yung last. Ash. Angel and Ash. Kaya lalo yung mga kakabaptize lang, para malaman nyo kung anong ginawa ninyo, hindi na pressure lang kayo. Okay? So, pag sinabi mong magpapabaptize ka, okay, you're saying na ina-identify ko. Identify. So, dalawa kasi ang picture ng baptism. Identification nyo sa Panginoon and your public profession. Okay? Identifying yourself na ikaw ay tagasunod or member ng assembly ng Panginoon. And yung baptism mo rin, yun yung public profession mo sa mga tao na right now, I'm professing before of all of you sa presensya ng mga Kristiyano na I identify myself as one of the members of the church. Bilang, sabi ni Pastor Jolly, sa liwanag niyong patotoo, upon your profession, sa pagsasabi mo sa akin na ikay tumanggap sa Panginoon, I baptize you. Okay? Ikaw ay ibinibilang sa assembly ng Panginoon, sa church ng Panginoon. Okay? So, kaya pag ikay naging member na ng assembly, naging member ka na ng church, ng iglesia, ng eklesiya, kapag naging member ka na ng samahan ng mga Kristiyano, okay? Ngayon, you will follow their ordinances. Okay? Kaya ngayon, magpa-partake ka na sa Lord's Supper.
makakasama ka na sa lahat ng mga ministry, you will involve yourself. Dumating nga sa akin sa camp nung karate camp, may lumapit sa akin, ay youth camp, no? Taga Bethany. Kasi merong split session doon si pastor noon, na dito yung mga members na, at dito yung mga bago. Okay? Tapos lumapit sa akin yung isang taga Bethany. Sabi niya, sir, paano po yung ganito? May ministry siya pero hindi baptized. Sabi ko, may ganun? May ganun pala. Sabi ko, saan siya lulugar? Kasi, isang hindi member, isang member na. Tapos may ministry pa dito sa taas. Alam niyo yun guys, yung sino nasa youth camp. Yung doon sa baba yung mga bago, kasama nila pastor. Tapos doon tayo kay Pastor Lawrence, di ba sa taas? So, saan siya? Sige, bumaba na siya. Kinonfirm ko na kay Pastor, saan po to? Dito siya. Sige, baba ka na. So, before you involve yourself sa gawain ng church, meron ka munang baptism. You will publicly profess na meron ka munang Meron mapit sa akin, may dala siyang tracts. No? Hindi ko sabihin niyo pangalan. Sabi niya, para saan to? Isasama siya sa visitation. Hindi niya alam kung anong ginagawa niya because di pa naman siya baptized. Guys, magiging tayong aware sa ganong klaseng bagay. Magkaroon muna tayo ng tama munang pagtuturo sa mga bago. Kaya ito, pinapatin namin kayo. Dahil bihira lang ito sa isang linggo, matutunan. Okay? And I do not believe na from Monday to Thursday, nag-aral kayo ng ganito. Walang ganun. Okay? Walang ganun. So kaya, we are urgently and encouraging you na umattend Joe 3rd at huwag tutulugan. No? Na makinig. Lalo na, hindi lang to para sa mga bago, everyone. Para din po sa atin tong kapakanan lahat ng mga luma lalo na. Kasi pwedeng tumagal kayo sa church, pero di nyo ito napag-aralan. Okay? So, yan guys. Yung picture ng baptism, you're identifying yourself to be one of the church members. Assembly. Okay? Kaya bago magpabaptize, isipin nyo muna. Kasi marami na babaptizan, after baptizan, wala na. Kasi hindi nila lang ginagawa. Alam niyo po yung tawag nila Peter dito noon? Nag-identify ka sa sarili mo, na kay member ng church, tapos nag-profess ka pa among many witnesses. Tapos, hindi mo ginawa yung iyong ginagampanan bilang member. Anong sabi nila Peter doon kay Ananias? You lied to the Holy Ghost. Kapag i-identify mo yung sarili mo na ikaw isang member ng church, by virtue of baptism, pinicture out mo, nag-profess ka sa mga tao, I'm Christian right now. At kapag ang buhay mo hindi nagbago kagaya ng pagiging isang Kristiyano, you are lying with the Holy Ghost. Nagsisinungaling ka sa banal na Espiritu. You are lying before the presence of the people. You are, ang tawag natin doon? False. Professor. False. Ano pa? Ano pa ibang tawag doon? Ha? Hindi. False professor, you are, ang tawag dito pa? Counterfeit. Tama ba? Counterfeit. Or sa Tagalog, kunwari. Hidwa. Hindi totoong pananampalataya. Okay? Iba. False. Mali ang iyong pinrofess sa mga tao. Nagsinungaling ka sa mga tao. Sa church ng Panginoon. And after you identify yourself, tas iba pa rin ang ganun pa rin ang buhay mo. Na Kristiyano ka lang sa simbahan. Ang pagsunod ba sa Panginoon sa simbahan lang? Answer me, Christians. Your life must be a life of Christ. Kailangan masabi ng mga tao sa paligid mo, you are like Christ. Ikaw ba si Jesus? Para nakikita ko si Jesus sa buhay mo. Meaning, your life is reflecting, nag-radiate, yung sabi ko nga sa inyo last time. Nag-radiate, ano yung radiate? Parang umahawa sa iba. Okay? So, mabilis lang na
pag-aaral sa baptism, natin na pinag-uusapan po. So yan po ang ibig sabihin ng baptism, everyone ha? Everyone. Baptism. You identify yourself. Go third. Kaya dito man kami sanay, kasanay ka man o wala. Nasanay ka man, mga taganay, o wala. You are a Christian. You profess to the people, Kristiyano ka. Kaya ang sabi ni Paul kay Timothy, may patunayan nyo sa mga churches ng Galatia, mga churches ng Ephesus. Andun lahat. Patunayan nyo yung inyong kinonfess na profession of faith. Okay? So, ito naman ito na yung ginawa ni John the Baptist. Next, ano na tayo? So, sabi niya, hindi ako si Kristo, I am not Christ. Ano sabi niya? Hindi rin ako si Elias. Hindi rin ako rin yung propeta. Ano ako? Ang sabi niya, o sino ka ngayon? I am a voice. Wow. Crying. Saan na? In the wilderness. Wilderness meaning desierto. Ang ganda ng picture na yan, guys. Huh? So kay Paul, bakit ba puro tayo Greek word? Kasi guys, ang New Testament written in Greek. Okay? Kung mapansin nyo guys, yung Bible ninyo sa New Testament, ay may mga naka-italic dyan, yung naka-slant na word. No? Meron dyan nakatayo lang. Yung word naka-slant na ganon. Naka-italic kung tawagin. Tignan nyo yung Bible nyo. May mga naka-italic and nakatayo lang. For example, sa verse sa verse 23, yan o. And he said, I am. Yung M doon, naka-slant, naka-italic, di ba? Iba siya yung sulat. Kasi guys, sa original text, guys, written po to sa Greek. No? Ngayon, ang translation po ng Bible, hindi thought by thought. Hindi sa pag-i-interpret mo at saka i-interpret. Ang interpretation ng scripture noon is word per word. Greek to English translation. Okay? Ngayon, yung Greek word, itatranslate sa English directly. Ngayon, pag ginawa nilang mga scholar yun noon, hindi kompleto yung grammar. No? Hindi buo yung grammar nung English translation kasi nga directly from Greek. Kaya ang ginawa ng mga scholar, inarrange nila yung grammar ng English translation. Yan ngayon yung mga inad ng mga Bible scholar, yun yung mga naka-italic. Okay? Siya yung mga naka-slanted word. Kaya kung babasahin nyo ng directly, wala yung, isipin nyo, wala yung mga italic words. Yun yung talagang exact translation ng from direct Greek. No? So, eto na tayo. Voice comes from a Greek word meaning phone. Okay? Okay? Nakakita niya yung picture, no? Sabi niya, hindi ako si Kristo, hindi ako propeta. Eh ano ka? Ako ay isang boses. I am a voice. Wala siyang, hindi nag-Bible school si John the Baptist. He's just a cold man. Inelect ng Panginoon. Ano ba, anong goal niya? Sabi niya, I am a voice crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord. And he said, and as said the prophet Isaiah. Ganito yan, no? Sino po nakakita na sa inyo sa highway, merong motorcade ng mga opisyal ng gobyerno, merong mga high-ranking official na dumadaan sa highway. Ano nangyari, diba? Tumitigil lahat. Tapos may mga motor na nauuna na hinahawi yung mga paparating na mga sasakyan, yung incoming traffic. Layo, tabi. Kasi may dadaang high-ranking official. May tao na importante, yung VIP na dadaan. So, si John the Baptist, sabi niya, to make straight the way of the Lord. Siya yung tagahawi ng mga daan para maging straight ang daanan ng Panginoon. Siya yung nauna, siya yung motor na nagsasabi sa mga tao, nagwawangwang,
Nagsabi, tabi, tabi, tabi. Andito na ang ating tagapagligtas. Andito na ang ating king na paparating. Andito na ang ating hari. Siya yung voice na nagsasabi, andito na ang ating Panginoon, andito na ang ating king. Siya yung nag-a-announce sa mga tao, the king is already arrived. Andito na siya. Prepare yourself. Kaya sabi niya, I'm preparing the people through water baptism. Hinahanda ni John the Baptist ang mga tao sa pagdating ng Mesiyas. Pero andyan na nga. Kaya sabi niya, next verse. Next verse. Anong verse na tayo? 24. Next, sino na yun? 24. Ay, si ate na. Ate Ash. And they which were Okay, next verse 25. And they asked him and said unto him, Why baptizest thou then, if thou be not the Christ, nor Elias, neither that prophet? Okay. Next. John answered them, saying, I baptize with water, but there standeth and one among you, whom ye know not. Ye know. Ye know. Verse 27. He it is who Stand coming, up. he it is who coming after me is preferred before me, whose shoes latchet Patient. I am not worthy to unloose. Okay, diyan muna tayo. No? So, titingin tayo sa ibang passages, guys. Kung ano ba nangyari dito. No? So, Matthew muna tayo. Tuloy-tuloy pa rin yung pagbabasa ko. Next one. Matthew chapter 3. Matthew 3. Verse 1. Matthew 3, verse 1. Kita na. Okay, basa. Verse 1. Those days, In those days come John the Baptist preaching in the wilderness of Judea. of Judea. Next. And saying, And saying, verse 2 na. Matthew, verse 2. and saying, repent, Ye, repent, repent ye, for the of heaven is at. Okay, next. Verse 3. So this is he. Verse 3. Hindi. Nasa dyan ka. Matthew. Matthew 3, verse 3. 3, verse 3. Si John ka pa eh. For this is he that What's was spoken? spoken of by the Prophet Isaiah. saying the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make Okay? Same passages na nangyari doon sa John, di ba? Prepare ye the way of the Lord, make His path straight. Okay? Hawiin. Andyan, paparating na ang ating hari. Verse 4. Raiment. Camel's hair. Camel's hair. Leather. Girdle about his loin. And his meat. Locusts. And with a hand. Discuss natin na last time, di ba? Move on. Verse 5. They went out to him, Jerusalem, and all Judea, and all the region round about Jordan. And we're baptized. And we are baptized of him in Jordan, confessing their sins. Verse 7. So
saw many of the Pharisees and Sadducees. Okay. Saan yun? Tapos na? Mahaba yun. Mahaba yun ano? Mahaba yun. Verse Verse 7. 7. And when he saw many, vipers, who had warned you to flee from the wrath, from the wrath to come. Okay, verse 9. 8, sorry. 8. Okay, verse 9. Okay, next. Verse 11. Verse number 10. Now also the axe is laid unto the root of the tree. Therefore every tree which bringeth not forth good fruit is hewn down and cast into the fire. Okay. Meron pa ba? Verse 11. Iwo. I indeed. 11. I indeed. Then the day will 11. Verse, ano siya? Chapter ano siya? Chapter 4. Chapter 3 tayo na. Chapter 3 po. I indeed. Ganda na ito guys. Pag na-explain sa inyo to. Hindi po. I need to baptize you with water unto repentance, but the coming after me is greater Then I, than I. whose shoes I am not worthy to I bear. am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. Kaya ako na. And whose fan is in his hand, and he will surely purge his floor and gather wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. Okay, dyan muna. Yung passage na hindi nag-appear sa John chapter 1. Di ba? Yung pangyayari na kinausap niya yung mga Pharisee. Doon lang sa pagkakataon na sinabi niya, hindi ako si Kristo. Pero may sinabi siya rito nakakaiba. No? Doon sa part ng verse 7, but when he saw many of the Pharisees and Sadducees come into his baptism, he said unto them, O generation of vipers, who hath warned you to flee from the wrath to come? Sabi ni John the Baptist, i-summarize ko. Sabi niya, nakita niyo mga Pharisees sa paligid, na ayaw lumapit para magpapabaptize. No? Kasi sabi ng mga Pharisee, tinignan ko yung commentary dyan, ayaw nila magpapabaptize because sa kanilang tradisyon, bago sila ma-convert sa Judaism, nabaptize na sila. Kasi sabi niya, paano kami nabaptize na kami, magpapabaptize kami ulit dyan? Ang sabi ni John the Baptist, kayo na, na lahi na mga ulupong sa Tagalog. Sino nagsabi sa inyong exempted na kayo sa paparating na galit ng Diyos? Sa mga Pharisee at mga Sadducee. Sinong sabi sa inyo na kayo ay hindi makakasama sa galit ng Panginoon? Who has warned you na makakatakas kayo sa galit ng Panginoon? And that Pharisee and Sadducees, guys, it really pictures us, yung ating pride and arrogancy. No, I'm not saying mga tanda lang, no? Tayo mga tao sa mundo na ito, alam niyo po ang isang bagay na umaadlang para sa inyo sumunod sa Panginoon is pride and arrogancy. Yung ating tingin na sa sarili natin na alam na natin lahat. And kung kayo nagsusoul winning at kinakausap niyo mga lolo't matagal na sa Katoliko, marami na akong alam. Alam ko na lahat yan. Tsaka tutoy, bata ka pa. Ako matagal na akong Katoliko. Yung ganong klaseng pagsasalita ng isang tao, yun ay picture ng pride. Ng arrogancy. Hindi man ganoon, pero mga kabataan, may ganoon din tayong part sa ating puso. Kayabangan sa ating buhay. Na, kasi guys, alam nyo everyone,
To follow, meaning, kailangan mong bitawan ang your own path. Meron kang sariling gustong lakaran eh. Kapag sumunod ka sa Panginoon, kakalimutan mo na yung sarili mong daan. You will now follow the way of the Lord. Kung daanan ng Panginoon. But, kung meron kang better plan than God, ayaw mo sumunod sa Panginoon. Because you want to rule your life according to your own way. Yung ating definition of good. Kaya kaya marami sa inyo kabataan, still, nasa church kayo, oo. But you're still doing your life on your own way. No? Yan ang napigil sa mga Pharisee. Matatalino kami. Alam namin ng law ni Moses. Ba't kailangan namin magpabaptize sa'yo, John the Baptist? Kaya sabi niya, sinagsabi sa niya, exempted kayo, porket alam niyo ng law ni Moses. Huwag niyo sabihin, ano ba sabi niya dyan? Verse 9, and think not to say within yourselves, we have Abraham our father. For I say unto you, that God is able of these stones to raise up children unto Abraham. Ang ganda ng sinabi ni John the Baptist. Na-share ko na ito sa quiet dati. Sabi ng mga Pharisee, kami ay lahi ni Abraham. Kami yung mga piniling nasyon. Kami ang Hudyo kami. Ang sabi niya, huwag niyo sabihin na kay Abraham kayo. Kasi God is able that these stones, tinutuko niya yung mga nagpapabaptize. Na hindi pinili ng Diyos mga Gentile, hindi piniling nasyon, mga Hentil, pero ang puso nagsisi sa harapan ng Panginoon. God is able that these stones, pwedeng magsimula ang kingdom of God with these stones. Sabi ni John the Baptist. Kasi sabi niya, bring forth fruit meet for repentance. Mga Pharisee, kung hindi kayo magsasisisi, mas clear pa yan sa Luke chapter 2, hindi na natin papasahin. It will take so much time. Mas clear pa yan sinabi sa Luke chapter 3. Nasabi niya doon, in-extraction niya yung mga Pharisee na nagsisi. May nagsising Pharisee. May mga hindi. May mga nagbabaptize, sabi niya, anong kailangan namin gawin? Ito gagawin nyo. Balik nyo yung mga inaano ninyo. Mga inaambuso nyo sa mga tao. Pagsisisi. Bring forth fruit, meet for repentance. So, ngayon, para sa atin naman, na nagsasabing kayo nasa Panginoon, hindi po pwede, aming Bible study na nakaraan, yung sa Acts chapter 16, na yung Roman soldier, believe on the Lord Jesus Christ. Bakit believe lang sinabi ni Paul doon? Because sa buong span nila nagtuturo sa kulungan, na-explain na ni Paul yung repentance sa kanila. Kaya sabi niya, ang kulang na lang sa'yo, Roman soldier, believe. Ngayon, marami sa inyong naniwala na sa Panginoon. Ilang beses na kayong nasyaran ng gospel. Ilang beses na kayong nabahaginan. Alam na alam nyo, sa turo pa ng mga bata, kung anong ginawa ni Kristo sa buhay ninyo. Alam na alam nyo kung anong kanyang ginawa. Namatay siya sa krus, pang ilang daang beses nyo narinig yun. Pero walang nagbabago pa rin sa buhay ng mga ilan sa atin. Why? Nalimutan nyo yung word na repent. Ibig sabihin ng pag-repent is change of way, change of mind. Pag-alis, pagtalikod sa ating mga kasalanan. Huwag niyong kakalimutan, huwag niyong sasapawan yan ng word na believe. Huwag niyong sasapawan. Repent, then believe. Because, pero ano ba requirement sa kaligtasan? Maniwala ka sa Panginoon. Pero you cannot believe God without first repenting of your sin. Hindi ka pwedeng maniwala sa Panginoon na meron kang hawakang idols. Kaya sabi ng Hebrews chapter 10, he that cometh to God must believe He is. Bago ka makalapit sa Panginoon, meron munang repentance.
Huwag kang lalapit sa Panginoon para, Lord, ligtas niyo mo ako until hindi mo pa binibitawan lahat muna. Kailangan i-emphasize natin yung sa ating mga sinesara na mga bago. Hindi lang tayo puro paniwala sa Panginoon. Kailangan nilang malaman ang kanilang part. Repentance. At ang unang preaching ni Jesus Christ sa kanyang ministry is ano? Repent. Why? Why? Kasi people can believe. Ang mga tao pwedeng maniwala. Maglagay ka nga lang ng bato dyan. Napanood kong movie na, alam niyo yung word, moving PK. Nag-experiment siya eh. Kumuha siya ng malaking bato, pininturuan niya ng pula, naglagay siya ng tela, nilagyan ng barya. After a few minutes, may lumuhod na dun sa bato. People can believe. Mabilis maniwala ang tao. Kasi ang tao napaka-religyoso ng tao. Kahit anong ilagay mo dyan, maniniwala yan. Napaniwala ka nga nung lalaki. Na mahal ka eh. Di ba? Napaniwala ka nga ni babae na mahal ka. Tapos nung may iba na, hindi loko ko. Eh, maniwala ko. Okay. Ang tao madali maniwala, Archie. Ang dali maloko ng tao. Because, ang bilis maniwala. Pero mahirap magsisi. Mahirap. Kaya marami sa inyo, Kristiyano, believer, pero hindi nagsisi. Kaya hirap na hirap tuloy yung mga leader, mga pastor, mga nagtuturo, nag-aakay. Ba't ganyan ang buhay mo? Ulit-ulit na lang. Ganyan pa rin. Why? Hindi nagsisi. Sisi muna. O baka sumagat na naman kayo sa Panginoon ulit. Bitawan nyo na lahat ng kasalanan na dinidefine ng Bible. Hindi dinidefine ko. Hindi dinidefine ng sino man. Kung anong dinidefine ng Bible na kasalanan. So paano kung malalaman nyo kaya Paul? Basahin mo ang Bible. Malalaman mo ang dapat mong lakarin na buhay. Kaya nga sabi ng kinakanta natin, the law of the Lord is perfect, converting the soul. Why? Because upon reading, sa pagbabasa ng Bible, malalaman nyo kung ano ang ayaw at gusto ng Panginoon na gawin mo sa buhay mo. Malalaman mo kung ano yung pwede at hindi. Malalaman mo kung ano yung tama at sa mali. By reading His Word. By reading His Word. Kapag sa puso mo, you are willing na magbago, the Holy Spirit will help you. Na mailapit ka sa Panginoon. Yun lang yung part na pwede kang tulungan ng Panginoon. Yung makilala mo siya. Pero ang gusto mo matuto ng ML, hindi ko tutulungan ng Holy Spirit doon. Pero meron kang desire makilala ang Panginoon. God will use every one na pwede niyang gamitin para mapalapit ka sa Panginoon. He will use everything. Internet, makikita mo palaging lalagi. Makikita mo ng mga tao, makakasalamuhan, puro solid. Makikita mo sa magkakaroon ka ng Bible, may isasama ka sa mga lahat ng mga discussion. Para makilala mo ang Panginoon. Kung meron kang gusto at desire mo na makilala ang Panginoon. Repentance. And some of you dito, pero hindi para rito eh. Iba rito, nandito lang, para lang sa crush niya. Akala niyo, hindi ko alam. Nandito lang, para makasama lang siya. Hindi nandito para makilala ang Panginoon. So anong reason nyo ba't kayo dito, everyone? To know the Lord? Or wala ka lang magawa sa buhay mo? Or para masabi may ministry ka bilang choir member? Kailangan involved? Hindi nga kayo nag-ministry dito eh. Ibig sabihin ng ministry, you're serving other people. Kung nyo kakalimutan yun, everyone. Kaya ang ganda, favorite ko talaga nung pag nag-aaral ako ng college, my favorite topic is etymology. Study of words. Pag-aaral ng salita. Kasi sa pamagitan ng pag-aaral ng salita, malalaman mo kung ano yung ibig sabihin. Ano yung ibig sabihin ng repent?
Yung mga din yung pangalan. Why? Kaya kayo dito guys, sumasama kayo sa naik. Hindi man kayo matagal na, you are there para mag-aral. Yeah. At sa mga matagal na, you are here to minister Yeah. other people. Yeah. Huwag niyo kakalimutan yung rason ba't kayo dito. Kasi pag nalimutan niyo yun, magiging wayward ka. Nakaupo ka dyan, kung ang isip mo, everyone, pag ang isip mo nandito, mag-aral, dito ka lang nakatuto. Yeah. Di ba? Nakatuto ka lang dito. Okay? So, believe and repent. Repent, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Yes. Huwag niyo sabihin, exempted na kayo. God is able that these stones, sabi ni John the Baptist, ano sabi niya? I baptize you with water, preparing you to the way of the Lord. Yeah. Yeah. But when Jesus come, anong baptism ni Jesus? Holy Ghost. He will baptize you with the Holy Ghost and with fire. Ang ganda ng picture niyan. Diyan natin tapusin na. Doon sa part na chapter 3 ng Matthew pa rin, guys. Verse 11, Matthew 3:11, I indeed baptize you with water into repentance, but he that cometh after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with Holy Ghost and with fire. Sa ibang passages, hindi karapat-dapat tanggalin yung sintas ng sandals ni Jesus. Ganon ibinaba ni John the Baptist yung kanyang sarili sa harapan ng Panginoon at sa harapan ng mga tao. Makinig lalo yung mga nagbi-ministry. John the Baptist bilang herald, sabi niya, I am not Christ. I am not Christ. At ulit ko sinasabi sa mga young people na hindi ako rason ba't ka naligtas. Yeah. Ginamit lang ako ng Panginoon para maabot sa yung salita niya. And to those nagmi-minister at nag-share ng gospel. Hindi ikaw yung dahilan. Kahit ako di na save. Kung si John Marie gusto maligtas ng Panginoon, maliligtas yan. Right. Hindi ako kailangan ng Panginoon. Wag sabihin ng sino man sa atin dito, everyone, na ikaw ay importanteng bato sa tahanan ng Diyos. John the Baptist being, di ba? Pinusan ng Panginoon yun. Herald pa. Preacher of righteousness pa siya. Pero sabi niya, hindi ako si Kristo. Hindi niya ako karapat dapat buhatin yung sandals ni Jesus. Hindi ko karapat dapat magtanggal ang sintas ni Jesus. Alam niyo guys, kasi sa noon, ang gawain ng pagtatanggal ng sapatos, sandals, ay gawain ng pinakamababang servant. The lowest servant. Sila yung may part noon. Pagdating ng master, upo yung master, tatanggalin, hugasan ng mga servant yung paa nun. Kasi noon sa kanila, walang closed shoes. Lumalakad, napuputi ka, nadudumihan yung paa ng mga tao noon sa Middle East. Hindi naman saradong sapatos na suot nila noon eh. Sandals eh. Okay? Sandals. Ang gawain ng pagtatanggal ng sandals at ng paglilis ng paa, gawain ng pinakamababang servant. At si John the Baptist sabi niya, hindi ako dapat magtanggal ng sapatos. Ibig sabihin,